Magandang gabi po sa lahat. Habang po. Welcome po sa ating isagaling po si SNA. Tayo po ay magsimula sa magitan po na ating panalangin. Hindi po natin manalangin. Damahalan na Diyos na nagsakapasang sa nanalangin. Dahil kami hirang talagang gawin namin manalangin. Salamat Ginoo sa lahat ng mga grasya ng mga hatag na nagpapakalangan sa mundo. Among ginabuhin sa kanyang bagay na pamilya. Sama sa gihapon, among ampukan nimo ang among mga kinabuhin. Sa among pag-arutan sa mga nasayang na dumot, hindi magabugang, diya ka na ako ang mga damot ng matarang sa pagkakaroon. Ang pinagkat ang among mga kaitsunya ng pag-urupan ng mga kinabuhin. Ginawa ka ng amang salit ka nimo na wala man kami mahigot ng walang tawa. Paggawa ka na sa amang kanyang pagkulang sa inyo. Sa ngalan ni Kristo ang gusto nga na ang aming Ginoong Manuluwag. Amen. Awitin po natin ang kaluwalhatian sa Diyos Bigay. Sa may bilang po, 228. 228. Marching to Zion, team number 273, 273.
sa pagpapatuloy, awitin po natin ang Rejoice with You in Heart, number 9. Bago tayo nalaman, kung meron kayong Biblia, itusbukan dito po sa Kapitulo 9, talatang 25 ng unang Korinto. Ito po ang bawat nakikinig, mga palaro ay magpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo ay walang pagkasira. Pagkalay ng maraming ito. Mga namin na sa mga langit, ito may-ari ng buhay, kapatalasan ng iyo, sa buong ng linggo, ng ingatan, at sabayan. Salamat po sa araw ng Sabat kami yung karanas upang patuloy po kami purihin at sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Kaya sa mga oras na ito, amin pong ilalapit po sa inyo ang aming kapagsilita at si Sister Nora na siya po ang magbibigay ng mensahe ng oras na ito. Na puspusin mo siya ng banal na Espiritu, mga nalaman niya sabihin, ito po yung magmula sa inyo, na ito po ang magbibigay po sa amin ng kalakasan, anong pananampalataya ba kami naghintay sa inyong buwan. Amin pong dalangin po ang aming mga kapatiran, mga patungo, mga bahay-sambahan, at
sila sa darating, kung gano'n na kami ay pagkaisip sa pagkakas. So maraming salamat sa inyong mga pagtugon, sa aming mga panalangin, patawad po sa aming magkukulang at magkasala sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan namin sa pagkitas ng Diyos. Amen. Salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos na tayo ay ulit nakapagsamba sa Kanya at nakapagpahinga sa ating natin gawain. At tayo naman ay nakatuon sa ating mga espiritual para sa ating mga katawan para magiging malakas sa ating mga pananampalataya. Ngayong gabi, ang nagpawid po sa atin ay ang ating kapatid Esther Gonzales Peña at ang nanalangin ay ang ating kapatid si Brother Angulin. Talagang hindi na nagtutulong ang mukha nila. Brother Angulin. Yan. At ang magbibigay sa atin ng awit, isa sa mga awit ay si Ian Taber. Yan po magbibigay ng awit isang kabataan. Ang ating pong taga-magsalita ay first time rito, sir, no? First time po magsalita rito. Nakilala ko si Sister Nora, doon po na first time ko siya nakilala noong isang araw ng Friday. Pupunta po siya dito sa church. Tapos naghahanap siya ng speaker. Alam mo yan, Sister Nora? Naghanap siya ng speaker dyan. Hindi ko siya kilala. Tapos sinabi niya, elder siya ng Grace Cruz. Pinausap niya yung mga kapatid natin dyan sa likuran. Parang nakita ko, parang walang tumanggap kasi parang biglaan na kasi, no? Friday pa yun, tapos pinabukasan na. Parang ganun na yun. So, para hindi naman masayang yung kanyang pagpunta rito. Talagang sumadya lang dyan. Siguro din na nakapalataya na makakuha ng speaker sa sige. Eh, sinabi ko sa kanya, ano po kayo sister, pag naghahanap ka ng speaker, sige, ako na lang. O pumunta ako ng face close. Kaya, nung lamay naman ni Brother Lemuel Ortilan, yung church choir director ng Pilatan ng Bethel Church, ang namatay, lagi kami. Gabi-gabi, walang absent, si Sister Dora doon. Talagang masulit na nagagawa. So, hindi na ako rin siya para makasama natin yung mga natin. Kaya siya nandito ngayon. Siya rin po ay isang elder din ng Church ng King's Cross. Kasama natin sa atin. So, pagkalaw po natin, bago sa magsalita, isang isaya sa awit, pamunahan na natin pamunahan. Sister Dian.
Magandang gabi mga kapatid. And happy Sabbath. God is good. All time. God is good. Natuwa ako mga kapatid. Unang pagtayo ko lang dito sa inyong harapan. Sana masundan to. Hindi pa nga naka-umpisa. Gusto nang may sunod. Ano kaya yun? Yan mga kapatid, nakilala na ninyo ako sa Memberable Telesmas Church. Marami na rin ako mga kilala dito. Labi na sa mga kabataan ninyo na tumulong-tulong sa krisis namin sa Telesmas. At saka yung mga women's ministry, mga kilala ko na sila. At ngayon mga kapatid, bago ang mensahe, pasalamatan ko ang isang bata na nagpagamit sa gawain ng Diyos. Ang mensahe sa awit mga kapatid. At ang mensahe sa awit ay unang mensahe yan mga kapatid. Kung pakinggan lang ninyo ang wording sa mensahe sa awit, nagmensahe na yan sa ating, kahit hindi na po magsalita ngayon, yung mensahe sa bata, pwede na. Pero, kulang talaga, pag walang mag-speaker. Bago mga kapatid, bago ang mensahe, iyo ko natin ating mga ulo, panalangin. Mapagmahal namin naman, nakasalasaan sa malangit, kung sa oras na po, nagpasalamat kami kanino sa blessing binigay mo sa amin sa buong linggo na to, at sa magandang kalusugan, nakarapit kami ng simbahan, sa araw ng Sabat na to, Ama. At Ama, panalangin mo isa't isa sa amin, bigyan mo may bayan ng palataya, na o Diyos, mabless silang kami lahat. Tayong lahat, mabless sa mga salita natin pag-aralan ngayon. Itong lahat ng hindi at sinasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Noong unang linggo mga kapatid, nakasabi ko, yung nagpunta ako sa Bethel Church na may namatay, at sabi ko, sana ganyan akong mamatay. Pero matagal pa. Ang sabi ko mga kapatid, bakit? Kasi nasa gawain siya sa Panginoon, nasa gawain. Nag-fix pa siya sa second service, tapos bigla lang siya na walang malay. Dito naman tayo mga kapatid. Yan ang sabi ko, sana ganyan ang kamatayan ng gusto ko mga kapatid. Baliktad naman yung isa ngayon. Mayroon na naman namatay. Aalis lang sa isa, mayroon na naman isa. Kasi kung kilala ninyo, Sister Iritan, 2 taon na siyang nag-isa iyang sakit ng cancer. Ngayon lang namatay ng kapatid. Siya nangarap na, ang tanggap na niya na mamatay siya, pero ayaw maibigay sa Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat, matanggap rin natin yan, mga kapatid. Kung matagal pa ang Panginoon ng iyong pagbalik. Pero ang panalangin ko rin sa Diyos, na sana, pagbalik ng Panginoon, buhay ako. Gusto kong maranasan kung ano ang nangyari sa mundo hanggang bumalik ang Diyos. Yan din ang gusto ko. Tapos, kung kunin man niya ako na kamay na, sa salimigan na antay sa kanyang pagbalik, gusto ko sana, katulad ni Brother Linwood, hindi magpagastos, hindi magpaalaga, hindi maghirap yung mga mahal mo sa buhay na mag-alaga. Yung 2 taon na namatay ang mga kapatid, ang sacrifice sa mga mahal sa buhay. Pero, yung namatay siya, parang natanggap na. Ang masakit ay Sister Aida. Masakit yun mga kapatid, bigla. Pero wala tayong magawa mga kapatid. Yan ang sakana sa buhay natin dito sa mundo. Kasi ang tao ay nagkaroon talaga ng
parang panulong yata natin yung kamatayan. Hindi natin maitanggi yan mga kapatid. Pero hindi yan ang mensahe ko ngayon mga kapatid. Ang binasa sa ating isang kapatid, ang sabi dito, sa 24, 1 Corinto 9:24, ang sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo, mga kapatid. Ang lahat ng mga athletes, kahit anong klaseng laro mga kapatid, sumali sila sa takbuhan, sumali sila kung anong palaruan, mga kapatid, anong gusto nilang matanggap ang gantimpala sa winner, mga kapatid. Kaya nga, ang lahat ng sumasali sa takbuhan ay magsitakbo sila para masitamo. At ang iisa lamang ang makatanggap sa kanila ng gantimpala. Mga kapatid, sa kwento, experience na ito mga kapatid, umpisahan ko na. Huwag kayong masawa mga kapatid. Tuwing versikulo, may kwento. Paminsan-minsan lang ito mga kapatid, kahit mawabot ako ng isang oras, okay lang. Okay lang. Thank you mga kapatid. Isang araw, nung pumapok ako sa bahay, dumating ako, pagbukas ko sa pinto, may isang trophy, ang ganyan na haba mga kapatid. Sabi ko, nanalo ang asawa ko sa basketball. Sabi ko, pero hindi siya ang naglaro mga kapatid, coach lang siya. Sabi ko, nanalo, kasi may trophy. At nagtaka ako mga kapatid, bakit siya ang tumanggap sa trophy? Hindi naman siya ang naglaro eh. Sabi ko, kawawa naman sa naglaro, isa lang ang gantimpala matanggap nila, hindi pa sila nakatanggap. Ang coach ang nagdala. Sabi ko sa asawa ko, bakit ikaw ang nagdala sa trophy? Para yan sa mga naglaro. Sabi niya, marami sila eh. Ang coach, isa lang, hindi ako ang nagdala. Hindi ko, okay ka ha, sabi ko. Ganyan kaya mga kapatid. Ikaw ang naglaro, hindi ka nakatanggap ng gantimpala. Isa nga lang ang gantimpala. Pero mga kapatid, itong takbuhin na ating sinasalihan, itong panampalataya dito sa ating mga kapatid. Papayag kayo, ako lang ang makatanggap ng gantimpala, wala kayo. Hindi mga kapatid. Iba ang sa mundo mga kapatid, isa lang ang gantimpala nila. Pero pag tayo lahat ang magtagumpay mga kapatid, isa-isa sa atin makatanggap ng gantimpala. Anong gantimpala mga kapatid na ating tanggapin ng pagdating ng Panginoon, yung putong ng buhay na walang hanggan. Isa't-isa sa atin mga kapatid, makatanggap niya basta magtagumpay lang tayo. At ang binasa sa ating kapatid, sabi dito, at ang bawat tao ng paglaban sa mga panaluan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsintamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Mga kapatid, itong takbuhin na ating sinasalihan mga kapatid, tama tayong lahat na sumali tayo dito. Kasi, ang ating tanggapin, yung putong na walang pagkasira. Pero sila mga kapatid, nagpagod pa. Nung linggo, nausipahan ko mga kapatid, nagpunta kaya ako doon sa Sport Fest. Tapos, pagod na. Pag ikaw ay sumali. Pero, ang natanggap, isang gantimpala lang natanggap. Ilang silang naglaro, mga kapatid, ang dami. Isa lang silang natanggap. Pero, masisira pa. Naalala ko mga kapatid nung Bagyong Mundoy, ang bahay namin mga kapatid hanggang sa May ang tubig. At ang bintana mga kapatid na
bintana. Lahat mga kapatid ng mga lumilitaw ng lahat ng mga bagay nadala sa baha. Mga kapatid, kasama na doon ang truping haba na natanggap sa asawa ko, mga kapatid. Di ba nasisira lang yun? Hanggang ngayon, mga kapatid, nadala na sa baha. Pero itong katimpala na ating tanggapin, mga kapatid, isang-isa, hindi masisira ito, mga kapatid. Kaya nga, pagtibayan natin itong laro, itong takuhin na ating tinanggap sa ating isa't isa. Kasi hindi masisira ang ating matanggap na katimpala. Sa Bantisay, ako ngayon tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ako sumali nito na nagsapalaran lang. Nanimpahad ka, nanimpahad kung anong swerte mo sa buhay. Hindi, mga kapatid, hindi nanimpahad lang ang ating isinasalihan na takbuhin. Kundi, totoo ito, mga kapatid. Hindi tayo nasuntok lang sa hangin. Hindi. Talagang yung pwersa natin, mga kapatid, ilaan natin sa katotohanan. Hindi nagsampalaran lang tayo. Nanimpahad ka, katulad ng isang tao, pupunta kaya ako sa Manila, manimpahad ba? Walang kasiguruhan yung mga kapatid. Kung maswerte ba siya sa iyang puntahan o hindi. Pero itong mga kapatid, ang ating sinalihan na palaruan, mga kapatid, totoo to. Totoo. Sabi sa Biblia, mga kapatid. At ang sabi dito, ang lahat ng sumasali sa palaruan ay nagpipigil sa kanilang sarili. Totoo yan, mga kapatid. Bawal ang maglasing. Kasi pag malasing sila, manghina ang resistensya. Paano pa sila makatakbo ng tulin? Hindi. Kaya may pagpipigil sa sarili. Kung ating pag-aralan itong takbuhin na ating sinagsalihan, mga kapatid, napakaraming pagpigil sa sarili. Sabi sa kapitbahay ko, yata ako makapasok ng relihiyon ninyo. Bakit? Sabi niya, ang daming bawal. Ang daming bawal. Mga kapatid, yung mga bawal na yun, kung ang kaligtasan, yung katimpala ang ilang taon mo, ilang taon. Bisaya yun? Okay lang. Naintindihan naman. Kasi Bisaya kung yung speaker yung mga kapatid, magtiis kayo ngayon. Ang mga kapatid, ang sabi doon, ng pagpigil sa sarili, pinaka-importante yan sa atin, mga kapatid. Kasama na sa kaligtasan. Kasama. Kaso, ang iba, sabihin, malayo pa yata ang Panginoon, babalik muna ako sa mundo. Kahit isang mistake lang sa isang araw, kahit isang shock lang sa isang araw, pwede na yata, maligtas pa rin ako niyan. Sa isip ko, mga kapatid, isip ko lang yan, pero parang Biblia ang magsalita, mga kapatid. Ligtas kaya? Kasi mayroon tayong ano ba yung nasa kalsada? Yung regulation, rules and regulation. Mas lalo pang maraming rules and regulation itong takbuhin na ating salihan, mga kapatid. Kaya na mag-ingat tayo, mga kapatid. Kasi sabi dito sa Hebrew 12 verse 1. Sabi dito, kaya't lamang namumukod tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi lamang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis. Ang takbuhin
inilagay sa harapan natin, mga kapatid, kailangan din ang pala natin na magtiis. May pagtitiis. Kung marami ng bawal, mga kapatid, pagtiisan natin. Ako, mga kapatid, 30 years na sa panampalataya, mga kapatid. Pero, ang pag-asa ko, mga kapatid, na yung pangalan natin na sulat sa libro ng buhay sa langit, yan ang pinipinsahan ko, mga kapatid, na hindi masisirang pangalan ko doon. Kasi, pag nasira ang pangalan mo, ikaw asawa, ang dinala mong apelyido sa inyong asawa na. Kung siraan mo yung iyong asawa, siyempre, ang pangalan niya, nakakahiya din, nakakahiya. Kaya nga, kung ang pangalan natin, mga kapatid, kailangan natin dipinsahan. Yung pangalan mo sa langit na niwala ako na nandoon nakasulat yan sa libro ng buhay, mga kapatid. Yan ang aking ginipinsahan na hindi ko yung sirain, yung pangalan ko. Na sa harap sa Panginoon, may mukha ka pa, sabi nila, taas noo ka pa sa harapan ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi, sabi nila, ang sabi, pag backslide ka, tapos balik backslide naman, kung ang mailis yung pangalan mo doon, mga kapatid. Kasi, i-take off yung libro ng buhay. Pag tumayo na si Kristo sa iyang trono ngayon, mawala na yung pangalan mo doon. Mga kapatid, hirap na. Last of provision na. O kung ang ating buhay, mamatay, mga kapatid, na hindi pa tayo nakabalik sa Panginoon, malas, mga kapatid. Sa 30 years ng Adventist na naghirap, nagtitiis sa panampalataya, tapos bigla kang nasanang sa kaligtasan kasi hindi ka nakabalik, nagbackslide ka, mga kapatid. Yan ang problema, mga kapatid. Sayang yung 30 years mong pagtitiis, napalitan lang kasi pag-backslide mo, yan ka na pag-take-off sa kaligtasan. Sayang, mga kapatid, ang pagka-Adventist. Kaya nga, kung kaya natin tiisin natin, mga kapatid. Ang sabi dito sa Review 12:1, ang sabi, nga tayo nakukog sa makapal ng mga saksi. Mga kapatid, kahit ililong-lilong mo pa, sabihin mo, kakain mo na ako, wala namang mga kapatid nakakita, kumain mo na ako ng baboy. Kasi nahidlaw na sa baboy. Kakain ako, wala namang nakakita. Wala namang pasyon nakakita, mga kapatid. Ang saksi sa langit, mga kapatid, napakapakapal. Sabi dito, kapal ng mga saksi. Wala nang nakakitang pastor. Wala nang nakakitang mga kapatiran. Pero ang mga anghel sa langit, mga kapatid, sila ang nag-record sa mga ginagawa mo dito sa mundo. Makapal ang mga saksi natin. Kaya nga, huwag na lang mga kapatid. May nabaptismohan kami na sa paramang ng Rosin ni Pastor Alexis. Sabi ko sa kanya, Ter, paano naman yung mga anak mo kung mangingi yung baboy ng ulam, bilihan mo? Sabi niya, oo. Tapos sino magluto? Sabi niya, ako. Kung nakakain ka rin, sabi niya, sa Paula. Sa Paula, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung tinanggap na natin si Kristo, kaya nga, pagtibayan na lang natin, mga kapatid. Kasi, ang pag-asa natin, yung gantimpala na hindi masisira, yan ang ating pag-asa sa Panginoon. May kwento na naman ako, mga kapatid. May sport fest doon sa aming school. 5 eskwelahan ang
kapatid. Itong bago mag-isang linggo mga kapatid, darating na pizza, sabi. Tapos, yung nag-train kami lahat doon mga kapatid, kung sino ang yung ilaban sa mga ibang school. Ngayon, kung eskwelahan namin, alam namin ang pwesto sa takbuhan. Maliit ng babae ang winner mga kapatid. Yung sobrang malakas tumakbo siya. Pero may panggaya. Sila lang, yung teacher lang namin na bugoy-bugoy rin mga ka-teacher, malalaki, si sir namin, matapang pa sir. Tapos sila lang, mayroon pala silang usapan. Kasi, itong pagkakaan masa namin mga kapatid, dito ang pinisin, takbo papunta doon yung ikot. May building doon mga kapatid na malaki, na kasyalan ng tao sa ilalim ng school. Kasi kahoy ng school mga kapatid, may sahig sa taas, kahaba. Ngayon mga kapatid, ang sabi niya doon sa winner, yung malakas tumakbo, sabi niya, pagdating mo dito, straight ka sa ilalim ng gusali. Sabi niya, hintahin mga kapatid yung kalaban, walang alam, ikot pa sila sa gusali, ikot. Pero yung kalaban, yung aming manok mga kapatid, diretso sa ilalim ng building. Kasi yung building namin, ipalipitan ng Gumanila, mahaba din Gumanila. Hindi makita kung may tao doon sa loob, mga kapatid. Tapos, diretso siya doon sa iyang linya. Alam na niya mga kapatid. Tapos, ngayon mga kapatid siya talagang nanguna. Kumikot pa ng mga kalaban doon sa gusali. Siya nandoon na. Hindi na mahabol. Kahit anong kalakas rin ang mga kapatid, hindi na mahabol. Talagang winner ang aming school mga kapatid. Pero sa dayaan. Silang dalawa, parang nagsigawan. Tuwang-tuwa. Kasi nanalo kami. Pero silang dalawa, parang hilaw ang ilang tawa. Bakit? Alam nila na nandaya sila mga kapatid. Ngayon, pwede lang yan mga kapatid dito sa mundo na to. Pero itong takbuhin natin isalihan, hindi po rin mga kapatid ang daya dito. Makapal ang ating mga saksi na nagtingin sa ating dito sa sanlibutan ito. Mga kapatid, walang biro-biro itong kanampalatayan natin pinalihan. Kaya na walang dayaan. Magtapat tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi rin dito sa Filipos 3:13 hanggang 14. Ang sabi dito, mga kapatid, hindi nyo pa dadapwa, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Mga kapatid, kung ano ang nakalipas sa ating mga buhay, kung ano ang nasa likuran natin mga kapatid, ilimot natin yun at tutungo tayo sa ating hinaharap. Isang kwento na naman mga kapatid. Isang prinsesa mga kapatid, siya malakas tumakbo. Lahat ng mga kingharian, lahat ng mga prinsipe, sumubok nitong prinsesa. Lahat sila ay talo. Malakas talagang tumakbo itong prinsesa na to. Sabi naman sa hari, kung sino ang matatalo nitong aking anak, siya ay magiging asawa niya. Lahat mga kapatid nagpalista, mga pulubi o mga anuman na hindi na mga prinsipe, hindi na. Basta ang makapatalo sa iyang anak na prinsesa, siya ang magiging asawa. Ngayon mga kapatid, isang Christ, itong
tuwing umaga, punta siya sa bahay. Kasi katulong o driver lang yata ito nila. Tuwing umaga, madaling araw, tinitingnan niya kung anong ginagawa. Ang prinsesa, bababa siya ng alas 6 ng umaga at pumunta doon sa hardin. At doon, napakasaya niya nakatingin sa mga bulaklak doon sa halamanan. Ngayon, mga kapatid, pagkabukas na naman, gano'n na naman ang ginawa. Sabi niya, may plano ako. Itong prinsesa na to ay mahilig sa mga bulaklak. Ngayon, palista na siya, mga kapatid. Sasali ako. Nung dumating ng araw sa contest, mga kapatid, marami sila. Ngayon, nung tumakbo ng mga kapatid ang prinsesa, napakatulit talaga. Yung lahat ng mga kalaban na iwan. Tapos, itong wise na binata mga kapatid, may dala pa lang na itong tungkong na bulaklak. Na mga bulaklak nang galing sa kaniyang halamanan. Tapos, tumakbo ang prinsesa mga kapatid. At tumakbo siya, pero nahuli kasi malakas talaga tumakbo yung prinsesa. Inuna niya ang pagtapos yung bulaklak mga kapatid sa ulangan. At nakita sa prinsesa ang bulaklak. Nawala sa isip niya mga kapatid na may buntis pala siyang sinalingan. Nakatingin siya sa bulaklak mga kapatid. Mga bulaklak ito, sabi niya. At nahinto siya mga kapatid. Yung mamampas na yung binata, nagising siya. Sabi niya, ay, kasali pala ako ngayon. Tumakbo siya mga kapatid. Kahit anong takbo pa niya mga kapatid. Dahil lumingon siya sa likod dahil sa mga bulaklak. Mga kapatid, na hindi siya nanalo. Nanalo ang pinanda mga kapatid. Ayaw na lang mag-isip kung nag-asawa ba sila. Yan mga kapatid, ang punto doon mga kapatid, na kung tayo ay mahilig, kung anong hilig natin, makita yan sa Satanas. Yan, tuksuhin ko yan, kasi mahilig pala ito ng babae. Mahilig pala ito ng mapula-pula na sabaso. Yan ang ginantayan ni Satanas mga kapatid sa isa't isa sa atin. Kaya mag-ingat tayo sa ating kalaban. Kasi ang kalaban natin mga kapatid, hindi sa laman ng dugo na magpatayan, hindi. Ang kalaban natin mga kapatid, Satanas. Kaya mag-ingat tayo. Kailangan natin magbasa ng Bible araw-araw. Kasi yan ang kalaban natin sa Satanas. Yan mga kapatid. Patuloy tayo. Ang sabi dito sa 14, mga kapatid, hindi ko pa inabot dapat isang bagay ay nandito pala. Tapos na pala yan. 14. Nagtutulungan ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Yan mga kapatid. Kailangan tumutulong tayo sa ating takbo. Kahit dahan-dahan, basta tuloy. Patuloy ba? Patuloy. Tuloy ba? Yung tuloy, ano ba yun? Para isaya natin yung tuloy, basta tumakbo ka ng matuloy. Yan ang sabi dito sa Filipos 3:14, na tumutuloy lang tayo sa ating takbo. Kahit dahan-dahan, basta makarating tayo sa finishing line ng kapatid. Ano finishing line ng kapatid? Yung langit na bayan na naghahanda sa Panginoon, na tayo lahat ay makarating doon. Mga kapatid, huwag manghina. Mga kapatid, may kabingkil lang sa simbahan, hindi ka nagsimba. Doon kong simba sa ibang simbahan, ayaw ko niya, ayaw ko yan, dahil may kaaway ako, hindi pa kami batik. Mga kapatid, alam na Satanas yan, mga kapatid. Alam. Kung may kaaway man tayo, hanggang hindi maglubog ng araw, magpatawaran na tayo. Mga kapatid tayo,
mayroong mga ganyang ugali, parang hindi nababago. Parang nakalimutan pa rin ang ugali. Hindi nila ihandong ang pag-asa ng buhay na walang hanggan at makapuyo doon sa langit na bayan na lunsay, tunay ginto, kahit ang daan ng ginto. Mayroon ba kayong nakita dito sa mundo? Wala, mga kapatid. Wala. Doon lang sa langit. Sabi ni Sister Lisa kanina, punta ako, parang nang nangyayas siya. Maliit pang bahay ko sa kanya, sa'yo, Sister, maliit pa. Sabi niya, Sister, ito lang ang bahay namin. Okay lang, Sister, basta may tirahan tayo dito sa mundo. Kasi hindi taga-dito tayo. Mga taga-itang, mga maglalaklay lang tayo. Tayo ay mga stranger lang dito sa mundo na to. Ang ating bayan ay nandoon sa langit. Yun ang ating pag-asa, mga kapatid, na makatira tayo. Doon yung bahay na yun, mga kapatid, na ginhanda sa Panginoon ngayon. Kaya hindi pa siya bumalik. Dahil hindi pa siya nakatapos sa handa. May mga hansyo na, pero hindi pa nahanda. Kasi, mga kapatid, mahina tayo Sana, patuloy tayong mag-mensahe sa mga tao, marami mga tao na hindi nakakaalam. Mayroong mga tao gustong Panginoon na handaan niya doon ang tirahan. Hindi pa natin sila natawag. Hindi pa natin sila nabalitaan. Kaya nga hindi pa si Jesus bumalik. Kaya lahat tayo, yun ang ating tungkulin. Na kailangan natin pinsahihan ang mga tao na sa labas pa. Kasi hindi masarap, mga kapatid, nakakaiyak din. Ligtas na tayo, sila, kawawa naman. Di bali hindi sila masunod, basta makarinig sila ng mensahe. Ang atin ay pagbugas lang, ay pag-asik lang ang atin. Ang Diyos ang magpatubo. Yan lang ating tungkulin, mga kapatid. Patuloy tayo. Sa 2 Timoteo 4:7, sabi nito, makipagbaka ako ng mabuting pakikigbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Ininingatan ko ang pananampalataya. Mga kapatid, kung tapos naman natin ang ating takbo, kailan yan matapos, mga kapatid? Pagsira sa kaligtasan. Pagdating ng pagsara ng kaligtasan, mga kapatid, tapos na ang ating takbo. Kasi, ang sabi doon, ang mga liko, magpakaliko na lang, ang mga matuwid, magpakatuwid na lang, ang mga masama, magpakasama. Bakit, mga kapatid? I-flex na sa Panginoon ang puso sa tao. Kasi sila ng kaligtasan. Wala na tayo mga Bible. Wala na mga mensahe. Sino pa bago sa ilang mga puso? Wala na, kasi sila na ang kaligtasan. Kaya, tapos na rin ang takbo. Baka, mga kapatid, natapos na nga ang takbo, pero hindi pala tayo kasali doon sa finishing line. Yan ang ingatan rin natin, mga kapatid. Kaya nga, kung ano man ang ating napag-aralan sa Bible, sundin natin. Ang sabi dito, ang ating pakipagbaka, hindi sa laman o dugo, kundi si Satanas. Ang kaaway natin nandito, kasama natin sa mundo. Kaya nga, bilis, ang mga gawain ni Satanas ngayon, daling padali sa mga tao. Daling makabig ang mga tao sa kanyang mga gawain dito sa mundo. Nung una, mga kapatid, nung sabi sa mga nanay ko at tatay, pag magsayaw na sila, yung sista lang, yung gitar lang, pagbailihan na. Pero ngayon, mga kapatid, ano na ngayon, moderno na. At ang mga tao nadali sa Islam na nasa diskuhan.
mga kapatid. Bakit? Masaya ba ang mga tao doon? Yung kasayahan nila mga kapatid ay lumilipas lang yan. Pero ang ating kasayahan mga kapatid, daladala natin hanggang sa ating pagkakantay, hanggang bumuhay man tayo sa pagbalik ng Panginoon, kasama yung kagalakan na yan hanggang pagbalik ng Panginoon. Patuloy tayo sa 1 Timoteo 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng panampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng mga saksi. Yan mga kapatid, marami ng mga saksi sa akin sa Hebreo 12:1, marami. Pero makipagbaka ka, makipaglaban ka sa panampalataya ng mga kapatid. Kahit anong tukso darating sa buhay mo, mga kapatid, isipin mo ang panampalataya mo. Kasi yung panampalataya natin, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nito, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kwento na naman. Ano ba bang oras? Okay pa? Kung pag-aalam na ninyo, sabihin nyo, nakakaantok na, may gawa pa kung wala mang magawa bukas. Sige, patuloy ako. Wala pa ang trabaho bukas eh. Sige, patuloy ako, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, manalan ka sa buhay na walang hanggan. Isang araw, mga kapatid, doon sa probinsya, pag San Juan, pista yan sa dagat. Yan ang sa probinsya. Lahat ng taga-bundok, pupunta ng dagat, at doon mga ligo, magbaho ng adobong manok, mga saging, mga mais. Yan. At pagdating namin doon, mga kapatid, pagod, layo, 8 kilometers ang aming bundok galing sa papuntang bayan. Yan ang amin, mga kapatid. Pero nagtinis kami, mga kapatid. Kahit sa pagsimba, ang aming simbahan nasa bayan, 8 kilometers, bagtas, alas 5 pa ng umaga ang alis namin. Makarating doon, mga kapatid, nauna pa kami sa mga malapit. Napakainit, mga kapatid, pag ikaw na bagong panampalataya. Patuloy ng kapatid sa kwenta. Pagdating namin sa dagat, nagkainan, siyempre, gutom na, ang layong lakad eh. Kainan na. Hindi pa nga kami nakatapos ang kain ng mag-asawa. Mga bata, nawala na. Nandoon na pala sa dagat. Tapos, ang dagat ng kapatid, napakaitim. Yung sobrang labo sa taong dami na parang pista talaga. Pista. Yan mga kapatid, sabi ko sa asawa ko, ang pangit naman dito, napakadumi, sabi ko. Sabi niya, mayroong yung salbabida, yung gulong ba sa great bulldozer, napakalaki. Oo, sabi ko, sige, sakay ako. Dalawang doon sa na blue na ang tubig, napakalamig at napakalinaw. Ngayon mga kapatid, nandoon na kami, masaya kami, kahit hindi nakalubog kami, pero pagkasitanong lang, okay kasi malamig at malinis. Nakita pala kami sa aming mga anak. Ang anak ko doon, isa lang, pero yung mga kabataan na nila marami. May dalawang pinata, may dalawang katulad sa kumanta kanina, isang bunso ko. Yun ang kasama ko, 7 years yun. Ngayon, nakaupo kami lahat doon. Ang aming papunta sa tubig, ang nagtalikod kami para kaming bulang lang doon sa dagat, mga kapatid.
kasya sa amin lahat magkakilan kami. Mga kapatid, hindi namin alam na yung dalawang binatang na nagkatabi, sabi nila, sila lang dalawa nagkaintindihan, tumulong tayo. Kasi marunong sila maglangoy. Yung iba hindi marunong, pero nagsakay sila ng puno ng saging. Yun ang isakyan sa mga hindi marunong maglangoy. Nakarating sila doon sa amin. Pero yung dalawang binatang magkapatid, marunong sila lumangoy. Dito sila nakaupong dalawa. Anong nangyari sa naiwan mga kapatid? Nayabo. Ano ba yung nayabo? Sa Tagalog? Ha? Oo na yan. Yun na yan. Yan mga kapatid, ang kapatid na lang yung malaki, naka-ikot-ikot. Pag hindi na talaga siya kalawalan ng mag-awas, nakakanunsano na siya mga kapatid. Pero, ang lahat ng mga bata nasa ilalim ng dagat. Pinuntahan sa asawa ko, niligtas niya ang mga bata. Pero ako mga kapatid, kahit anong nangyari sa akin doon, hawak ko talaga mga kapatid ng malaki. Tama talaga ang malaki. Salbabida mga kapatid. Tapos, ang salbabida, pag walang timbang, bakit talaga siya ganun? Ako po mga kapatid, yung paa ko, papuntang langit, yung ulo ko, ganon-ganon din ako mga kapatid. Ilang beses din ang aking paa napunta tungo sa langit. Ganon mga kapatid. Ay, natakot ako mga kapatid. At nasa isip ko, ang bunso ko. Kung sino pala ang pinakamalapit nasa puso mo, yun ang nasa isip ko palagi. Panginoon, iligtas mo ang puso ko, iligtas mo mga bata, Panginoon. At tulungan mo kami. Mga kapatid, hindi ko talaga binitawan yung salbabida mga kapatid. Kasi nilisip ko, yun ang makaligtas sa aming lahat, mga kapatid. Kahit sumuso na ako doon, bagyo sa buhay, sa ibabaw ng dagat, mga kapatid. Hindi ko talaga binitawan kasi alam ko na ito ang makapagligtas sa aming lahat. Kasi kung iniwanan to, ako napunta sa dagat, yung salbabida daw, tumakbo ng malayo. Mga kapatid, ang maligtas sa aming lahat, isa lang. Ang unang madala sa asawa ko doon sa taas sa dagat, yun lang ang maligtas. Kasi saan niya ilagay yung bata? Aron babalikan niya kami doon sa ilalim ng dagat. Itakbo pa niya doon sa tabi. At doon magsabi siya na nangalulog na kami doon. Walang na mga kapatid, patay na. Ilang minuto lang kaya ang tao. Si Brad Samuel, Alimuel, pag ganun, patay agad. Bakit? Kung ano kabilis ang hangin ng ulaan, yun din kabilis ang buhay natin. Pagtigil sa hininga natin, mga kapatid, yun ang bilis sa ating kamatayan. Pero mga kapatid, balik tayo sa kwento. Ngayon mga kapatid, sinadala nila ang punso pa ng nauna. Dahil ang isip ko na hawak na lang talaga ang nakaisip ko, hinawakan mo siya sa ligid na hinangaw ko nandito na ang bata. Tapos sigaw ang bata, Mama, sinagal mo na ako. Kaya nagiting ako mga kapatid. Sabi ko, sige na, hawak ka niya sa kabila. At ako dito sa kabila. Tumigil na mga kapatid ang salbabida sa kakikot-ikot. Bakit? May katumpang na. Pangit talaga mga kapatid ng mag-isa. Kailangan mag-asawa, huwag kayo magpapaliwalay. Kailangan higit palagi. Kasi si Satanas nandito lang sa kiliran at nakatingin. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, ligtas kami lahat. Bakit? Ang salbabida na natili doon. Isa-isang kuha sa mga bata doon sa dagat hanggang kaming lahat na kompleto. Yan mga kapatid, hindi, walang bumaba sa amin. Ang asawa ko, sigit dodol, patabi.
Yan mga kapatid, ang lesson natin nakuha nito mga kapatid, malaki. Ito ang manampalataya natin mga kapatid. Ito yung ating pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, hawakan natin itong maigi. Kahit anong mangyari sa buhay, kahit malapit na ang kamatayan ng panahon na yun mga kapatid, malapit na. Pero kahit hanggang sa kamatayan, hawakan natin itong panampalataya natin. Bakit? Kung mamatay tayo, hindi pa tayo maligtas? Maligtas tayo mga kapatid, magtapat na tayo sa Panginoon. Kasi sa pagbalik niya, babakunin yung lahat na namamatay kay Kristo. At kung buhay man tayo, sama-sama tayo dating sa langit. Mayroon pa mga kapatid. Ang sabi dito sa 2:13, na hintayin niya ang mapalan ng pag-asa at ang pagpakita ng kalwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Mga kapatid, sino ba ang hindi naghintay kay Jesus? Lahat tayo mga kapatid, nag-antay sa pagbalik ni Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Ang dakilang tagapagligtas na si Jesus Cristo. Anong sabi dito sa Isaiah 24:9? Bago pa yun mga kapatid, mayroon akong basahin. Second to the last na lang ito mga kapatid. Kaya nga, hindi nasulat dito. Kasi, baka makasabi kayo, ano ba yung mensahe na yan? Wala mang makabasa ng Bible? Nagbasa kaya ako mga kapatid? Isa. Kasi, ang makapalangan sa sermon mga kapatid, yung buklat ng daan na yun. Kaya, mabuti namang ihanda ko lang sa papel. Kasi, kung tuklasin ninyo, hanapin na lang ninyo dito sa Bible. Nandiyan yan mga kapatid. Walang kulang. Kasi, pag kulangan mo, may kaharap ka naman sa harapan ng Panginoon. Isusulit mo yun. Kaya nga, walang gagyan. Ang sabi nito mga kapatid sa 2 Timoteo pa rin. O, tingnan mo mga kapatid. Pag hindi handa, no? Hanap-hanapin mo pa sa Bible. Kaya nga, ganyan na lamang ang aking paghahanda. Ang sabi dito, sa 14, Unang Timoteo 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nila mga kapatid, wala nang utos, panahon pa ng Moses. Pwede ba yun? Bakit dito? Bakit sinabi dito? Bago tupang ito mga kapatid, bakit sinabi dito? Kung sabihin nila wala nang utos. Ang sabi, ulitin ko mga kapatid, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang sabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtatsaga sa mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at sa panampalataya ni Jesus. Mas madali mga kapatid yung memory verse. Wala nang masabasa, wala nang pakli-pakli ba sa inyo? Isaya yun. Mga kapatid, sana mag-memory verse tayo. Dali lang ang memory verse. Ano ang panampalataya ni Jesus mga kapatid? Yan ang panampalataya natin. Kasi sa Jesus nagsimba ng araw ng Sabat. Yan ang tamang panampalataya.
nagsimba ng araw ng Sabat. Tayo pa ang hindi magsamba ng Sabat. May nagsamba nga, half-Adventist naman. Hindi na bumalik ng hapon. May Adventist na, lubog ng araw, Bernis ng gabi na, trabaho pa rin. Mayroon na Adventist, Sabadista nga, hindi Sabadista. Bakit? Alas 2 ng Sabado, umuwi na dahil may pasok. Sana mga kapatid, ipanalangin natin yung lahat ng mga kapatiran na may mga problema sa ganyang problema. Ipanalangin natin. Huwag natin silang husgahan mga kapatid. Kasi tadhana sa buhay yan. Nanalangin din niya sila. Gusto nga silang tapat sa araw ng Sabat. Pero ang mundo natin ngayon mga kapatid, napakasungit. Napakasungit. Tanggalin kita. Pag hindi ka yung gusto nilang oras, yun ang sundin. Pero mga kapatid, baka maabutan tayo sa Panginoon na ganyan pa rin ang ating trabaho. Di bali na, magtinda na lang ng dyaryo, basta mabuhay lang tayo, makadamit lang tayo. Ay, makadamit lang kaya pala tayo ng 10 pesos. Ang dami sa ukay-ukay. Ito, ukay-ukay ito. Hindi ko ikahiya mga kapatid. Kasiyahin natin, makadamit lang lahat makakain, sabi ng Panginoon. Tama na sa'yo. Basta huwag mo lang suwayin ng Panginoon. Last na verse mga kapatid. Sa Isaiah 25, ito na lang. Sa Isaiah 25, 9. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos. Inihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon natin hinihintay. Tayo ay mga tuwag at magagalak sa kanyang pagliligtas. Mga kapatid, noong si Jesus ay nagpadayag na sa langit, makita na sa lahat ng mga mata. Magkasigaw kaya tayo mga kapatid na nandito na ang ating Diyos, ang ating Diyos na ating hinihintay. Siya ang magligtas sa atin. Magtalong-talong mga kapatid, katulad ng natimbaka sa pastulan, sabi ang mga tao pagdating ng Panginoon. Natutuwa, nagagalak, dahil ang Panginoon na tagal na natin hinihintay, nandito na, iligtas na niya tayo. Magsasabi kaya tayo mga kapatid sana. Tayo lahat magsabi na ang Panginoong Diyos nandito na at ililigtas tayo. Yan ang ating kamubuan tayo. Mabuba o mahaba man, basta yung lahat na yung mga kapatid ay kailangan ipasok natin sa ating isip puso lahat natin na napag-aralan ngayon, mga kapatid. Yan ang magdala sa atin tungo sa ating kaligtasan. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na doon nanirahan sa langit kasama si Jesus magpakailanman. Awitin po natin ang may papasok din sa pintuan. Hymn number 168. May papasok
Kristiyano. Ama, ikaw magasulbad at lahat ay magpatuloy sa panampalataya hanggang sa imong pagbalik. Panalaginan mo sa Ama, yung mga kapatiran na nawala sa panampalataya. Masigbalik sila, O Diyos, samantalang nandito pa ang imong kaligtasan. Ang lahat ng mga tao na wala pa sa katotohanan naman ay tanggapin ikaw ang ilang Diyos na tagapagligtas para sama-sama kami tumiraan ang langit na imong ihanda alang sa mga matuwid. Maraming salamat, O Diyos, at sa panalangin namin, O Diyos, ang isa't isa sa amin. Masiguhi kami sa kanya-kanyang tahanan. Ikaw maghahatag proteksyon sa isa't isa sa amin. At maraming happy Sabat, O Diyos. At bukas, Ama, sa aming pagsimba, walay makahadla. Lahat ng mga kapatiran ay patungo sa pagsimba sa iyo sa buong araw. At lahat ay magbigay pore sa iyong pangalan sa araw ng Sabat. Ito lahat hinihingi at pasalamatan